Ang sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung guhit na matalas. Bakit ba lagi na lang? Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan ko sa lalawigan ng Palawan maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang hitik sa impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Sa bawat palalait sumaho. Samahan ho ninyo ako sa loob na isang oras na pagtatanghal. Trabaho lang, walang personalan. Don Robert Ramiro ang inyong makakasama na maghatid sa inyo ng balita at paalaala sa lahat ng nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw ko. Baduy ka, kulang ka, hindi ka. Ang headline natin ngayong hapon mga kaibigan ay ayuda ng gobyerno sa apektado ng bawat ulitin nga natin, ayuda ng gobyerno sa mga apektado ng bagyo at habagat umarangkada. Asado, pero siya yung unang nakikikain sa plato. Ingit ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng paayong ng iba. Habang ako basang-basa sa ulan, kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw ang trip ko, bakit kaya lagi niya akong sinusundan? Kung wala raw akong kwento, bakit pangalan ko ang kinukwento niya sa tanan? Okay mga kaibigan, tuloy na ho tayo. Wala nang paligoy-ligoy. Mahigit sa 20 katao ang nasawi sa pananalasa ng bagyo at pinalakas na habagat. Sa tala ng Office of Civil Defense, 12 rito ang nasawi sa Benguet. 4 ay mula sa Rizal, 3 naman sa Batangas. Habang hinahanap at inaalam pa, yun pong isang biktima na hindi pa malaman kung taga saan ito, ayon pa rito sa OCD. At ang nasaktan mga kababayan ko ay 15 mga individual. 4 ang hinahanap, ibig sabihin ang mga ito ay missing pa na maaring naanod at yun meron pa bang natabunan o yung mga hinahanap at ng mga rescuers. Umabot na ho mga kaibigan sa mahigit 2 milyong katao o higit sa 6 na libo. Ang ika nga ay mga pamilya. Ang ika nga ay apektado sa 10 rehiyon. Na kabilang ho rito ang rehiyon ng Ilocos. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur.
ang Cagayan Valley, ang Central Luzon, ang Bicol Region, ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, ang Cordillera dito ho sa Metro Manila at Mimaropa Region. Oh. Namamahagi na ho ang pamalaan ng 73 milyong piso na halagang pinansyal na tulong sa mga apektadong kalamidad. Ibig sabihin, meron hong ayudang 73 milyon pesos na pinansyal na tulong. Doon ho sa mga apektado ng bagyo at yung bagyong Luis at Habagat. Kaya ho, naghihintay na naman ang palad ng ating mga kababayan tungkol ho dito sa ayuda. At bukas, yan ho ang tatalakayin ho natin, yung ayuda. Sapagkat bantad na ho yung ayuda. At bakit ho sa halip na yung ayuda ay ika nga ay malimitihan at bigyan na lamang ng trabaho itong ating mga kababayan, bakit ho tayo talaga namang dikit naka-epoxy, naka-rugby dito ho sa ayuda system. Umaabot di umano sa 200 milyong piso ang pinsala gawa ho ng habagat at ng bagyo na itong nagdaan nga hong bagyo at itong sektor ng agrikultura ay ika nga ay ang napinsala ho rito ay mahigit na ho sa 200 milyong piso. Yan ho ay atin hong tatalakayin ho mamaya itong mga headlines ho natin sapagkat ito ho ang atin hong headline, ayuda ng gobyerno sa mga apektado ng bagyo at habagat ay umarangkada sapagkat mga kaibigan, ang sektor ho ng agrikultura ay labis hong ika nga napinsala at sa initial report ng Department of Agriculture ay umaabot na sa 197.2 million ang pinsala sa agriculture dito ho sa lugar ng Ilocos Region. Ang Central Luzon na siyang rice granary ho, ang Calabarzon, ang Mimaropa at ibang parte ho ng Western Visayas. Mahigit sa 6,000 magsasaka ang apektado ho. Dahil ho dito sa nagdaang bagyo at sinabi ho ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na naglaan ang gobyerno ng 6.5 milyon para suportahan ang mga apektadong magsasaka kabilang ang pamimigay ng fertilizers, binhi ng mais, binhi ng palay at mga gulay sa mga regional field offices. Babantayan ho natin yung mga figura ho dito sa mga kaperahan ho na sinasabi na itong 2 milyong piso ay para ho sa napinsala ho ng bagyo at habagat at yung 197.2 milyon na pinsala naman sa agrikultura na yan ho ay para ho sa mga magsasaka. Samantala mahigit ng mga 8,000 individual ang nailigtas at natulungan ng Philippine Coast Guard sa ilang lalawigan na apektado ng malakas na hagupit ng bagyo gaya ho nitong Romblon, ang Batangas, ang Cavite, Laguna, Rizal
at Pampanga na nakaranas ng pananalasa ng bagyong si Luis at may kasama ho si Habagat. Pati na rin ang pinalakas, yun nga ho, sinabi natin pinalakas ng Habagat meron ho naglagay ho, ibig sabihin nagbigay ho ng libreng sakay ang Philippine Coast Guard. Dito ho sa mga pasaherong stranded dito sa lugar ng Cavite, sa Batangas, at maging ang Department of Transportation ay nag-deploy na rin ng mga tauhan, partikular itong LTO, yung SAEC, para tumulong sa mga stranded na commuter at mamonitor ang kondisyon ng mga kakalsadahan at mga terminal. Tuloy ho tayo. Sapagkat ito ho ay programa, ito ho ay aksyon ng gobyerno. Patuloy ho ang koordinasyon ng DOTR upang matiyak ang kaligtasan sama ng mga commuter at mabilis na ay pagresponde sa mga lugar na apektado ng sama ng panahon. At tiniyak ho naman ng Department of Social Welfare and Development ang tulong sa mga pamilyang apektado ho ng kalamidad at naglaan po ng sapat na supply para ho sa relief goods sapagkat itong mga ito ay nasa bodega ho ng iba't ibang lugar na nakahanda na rin na ipamigay, partikular ito mga food packs para sa mga pamilyang nangangailangan ng mga tulong. At hindi lang ho yan, meron hong 1.6 million funds ang Department of Social Welfare and Development para sa dagdag na tulong at relief operations sa mga lokal na pamahalaan. Mahigit sa magkano to? 291.9 million pesos ang ayuda na ipamamahagi ng ahensya sa mga pamilya sanhiho ng tinamaan ho ng masamang panahon, at nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa mga local government units para sa agarang paghatid ng tulong sa mga apektado ng kalamidad. Samantala, ito namang Department of Public Works and Highways ay pinuntahan ito ni Secretary Vince Dizon ang mga binahang lugar. At bakit ho dito napunta kaagad sa Cebu City? Napag-alaman na ang sanhiho ng mga pagbaha ay apektado ho ng mga baradong drainage at daluyan ng tubig baha, at nabarhan ho ito ng mga basura. Lalo na ho dito sa barangay dito ho sa barangay Kinasangan, dito ho sa barangay Pardo, at dito ho sa Fortuna. Ito hong lansangan ng Fortuna ang nabanggit na lugar dito sa Cebu City. Samantala, itinugunan din naman ng ahensya ang utos ng presidente na tugunan ang matagal na problema sa baha at matiyak ang kaligtasan ng mga residente. At plano pa rin ng Department of Public Works and Highways na maglagay ng mga pumping station sa lugar para mabilis na mailabas ang tubig baha papunta ho ng karagatan. Hindi ho ba? Ngayon dito ho sa bandang norte, meron ho bang aksyon diyan ho sa lumubog diyan ho sa Agoola Union, sa La Union?
Ah, diyan ho sa Pampanga, diyan sa Bulacan. Dapat dito mo inuuna ho ninyo rito. Hindi ba dito ho ang mas malala eh. Ah, kung saan-saan ho tayo napupunta, ay ito hong project ho dito sa EDSA na ilang milyones ho dyan ay katatapos lang isira kaagad. Inong ito mababad sa tubig yung asfalto na bakbak. Eto ho, balikan ho natin ang sustansya. Dito ho tayo, ika nga ay magbibigay naman ho tayo ng payo at paalala sa ating mga official ng gobyerno at ng ating mga mamamayan, partikular itong mga salaulang mga mamamayang ito na wala hong disiplina. Meron itong mga ito, kaya lang wala hong sentido komune. Common sense. At bakit kasi kayo tapon kayo ng tapon ng basura ng walang pakundangan? Yan ho, nakita na ho. Diyan ho sa Redemptorist ho, diyan sa Barangay Baclaran, sa Paranaque. Ay talaga namang ang basura ay sus. Saan ho nang gagaling ho yung mga basura na yan? Alang-alang manggagaling pa ho yan sa Davao. Manggagaling ho yan sa Zamboanga o kaya sa Mindanao yung mga basura yan. Hindi maaaring manggagaling ho diyan. Saan ho ba yung tubig ho dyan sa Tambo? Dyan sa Paranaque. Saan ho ba ang nanggagaling ho yan? Yan konektado ho yan sa bayan, dyan ho sa parting Batangas at saka dyan ho sa sa Cavite. Dyan ho. Diyan ho konektado ho yung ilog ho na yan eh. Diyan ho nanggagaling ho yung mga basura eh. Hindi ho nila na itatapon tinatapon na lamang ho nila diyan sa diyan sa estero. Kaya ho itong ating bansa hindi ho naunlad sapagkat kulang ho tayo sa disiplina. Hindi ho dapat ho nagsinesinip ho ninyo ang inyong mga problema, yung inyong mga problema sa sa basura, hindi kung saan-saan na lang isisiksik eh. Pag nakita nga ipaglalagyan, isiksik dito, siksik doon kalat dito, kalat doon. Nang umulan bumagyo, ayun malakas ang ulan nakita. Nasilayan ang inyong kaburaraan. Sige ito. Merong kumausap sa akin eh. Kaya ho ito hong nagdaang bagyo mahigit ho 20 katao ang nasawi ho dito eh. Marami hong mga nalunod ho dito at makikita naman ho natin yung mga kababayan ho natin na nangungunyapit ho doon sa doon ho sa lubid, para lang ho makatawid. Ang iba ho para ho makakyat doon sa second floor at ay talaga naman ho ika nga napakalaking trahedya ho para ho sa kanila itong mga nangyayari. Kapag ganitong may bagyo, ay talaga namang ang kanilang mga dibdib ay talagang ikakabakaba na sapagkat hindi lang ho pinsala yung kanilang aabutin. At manganganib pa yung kanilang buhay sapagkat lalong-lalo na yung mga senior citizen at yung mga PWDs. Hindi ba dito lang ho sa lalawigan ng Benguet ho? Diyan ho ay malimit ho diyan. Yung ika nga yung landslide. Kaya nga ho nasisitong si Baguio Mayor Benjamin Magalong sapagkat yung panangga do yung netting. Kaya para daw maprotektahan yun. Yung pag landslide hindi ho yun apektado masyado pagka mabilis talaga sa tagal na ba ng panahon yan nakalatag diyan siyempre kailangan ho ma-maintenance ho diyan. Humihina din ho yung kapit ho niyan. Kaya yan. Ito, hindi na ho nakipagtalo itong si Mayor Magalong sa gobyerno sapagkat puputaktahin lang ito ng mga negatibong mga akusasyon. Bukod ho diyan mga kaibigan meron pa hong hindi ho nakikita. Meron pang 4 na missing ho dito. At yung isa hindi malaman kung taga saan ba ito Ito ho, apektado ho dito yung 2 milyong katao.
mahigit ho sa 600,000 mga pamilya. O dito ho ito sa buong bansa ho sa 10 rehiyon, 10 rehiyon. O lalong-lalo na ho dito sa lugar ho ng Ilocos Norte, yung baha ho diyan. Hindi wala ho nangyari yung mga flood control ho diyan, diyan sa Cagayan Valley, diyan sa Central Luzon, di sa Bicol Region, sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera, Metro Manila, Mimaropa, at dito ho sa Pampanga. 73 million daw ho ang halagang pinsala naman ho dyan ho. 73 million ho ang pinansyal na tulong na ibibigay ho ng gobyerno sa mga apektadong lalawigan. May ayuda na naman ho tayo. Diyan ho kasi sa ayuda, nandyan ho kasi yung pera. Yan ho, pagka tinalakay ho natin bukas, yung ayuda-ayuda na yan ho, para ho, naiintindihan ho natin, sarili ho natin pera yung pinang-ayuda sa atin, binabalik ho sa atin, pero pag naibalik na ho sa atin, may kaltas na. Okay. Yun hong, dito ho tayo sa pangalawang headline natin na umabot ho sa 2 milyong piso ang pinsala gawa ho ng habagat. Dito naman ho, sa sektor ho ng agrikultura ho natin sapagkat iniulat ho. Iniulat ni DA Secretary Francisco Tio Laurel na 200 milyong piso ang pinsala gawa ho ng bagyo at habagat nitong si Luis at si Maymay. Sa initial ho na report, initial pala ho ito, hindi pa ho ito kumpleto, ay umabot na ho sa 197.2 million ang pinsala dito ho sa agrikultura sa Ilocos Region. Kabilang pa ho rito, hindi lang sa Ilocos Region, sa Central Luzon na siyang rice granary ho natin, ang Calabarzon, ang Mimaropa Region. Diyan ho sa Mimaropa rice hole din ho yan. At ilang parte ho dyan sa Western Visayas. Mahigit na ho sa 6,000 mga magsasaka ho. Kukunti ho ito sapagkat initial pa lang naman ho. At hindi lang siguro 6,000 ho itong mga magsasaka ang apektado dahil ho dyan ho sa bagyo. Sapagkat sinabi ho ni DA Secretary Francisco Laurel Jr., naglaan na ho sila ng 6.5 million para ho suportahan yung mga magsasaka ho natin. Para ho mabigyan ho sila ng fertilizer. Ang tanong, itong mga fertilizer ba na ito ho ba ay libre? Baka naman ito ipagbayarin ho ninyo pagbayarin ninyo itong mga uutangin naman ng mga magsasaka. Lalo na yung binhi. Hindi lamang ho yung palay, maging ho yung mais at maging yung mga butil ng ng mga gulay. Ito na ho ibibigay sa mga regional offices. Ito ho, pagdating ho sa lokal, baka naman ito tapyas na rin ho ito. Sapagkat ang halagang ito 6.5 million. Baka naman pagdating sa local level, umabot na lang ito ng 3 million. Pagkatapos pagdating doon sa mga magsasaka, 1 milyon na lamang yung ipamamahagi. Kasi meron ho change of ano yan meron ho mga changes sapagkat meron kanyang ibag pumapaksi na ho siya dyan. Kumbaga sa kumbaga sa isang buong hinog na saging ay babalatan na ho yan. Bukod ho sa nabalatan nasakmal pa ng bunganga, yung kalahati. Yon. Ganun magiging mangyayari ho yan Kaya ho, dapat yung mga magsasaka, dapat nakikinig ho kayo dito sa Bigwas News Philippines para alam ho ninyo alam ho ninyo kung magkano ho yung ibinigay ho ng gobyerno. Dapat may karapatan ho kayong magtanong. Tanungin ho ninyo mga local government units ninyo, lalong-lalo na yung mga department heads nyo sa Department of Agriculture, diyan ho sa inyong local government units.
Ah, diyan ho sa ano eh, diyan sa Sibuyan Romblon eh. Ewan ko lang, nag-retire na yung aking pinsan diyan eh. Siya ho ang head ho diyan sa DA diyan ho sa Kahijukan Sibuyan Romblon. Yun nga ho ano eh. Yun nga tinatawag natin yung diyan sa flood control na yan. Nung mga nakaraang bumagyo ay talagang sanaw umabot dun sa bahay namin pumasok yung tubig sa bahay namin sapagkat isa ho. Yun ho nga ika nga yung mga irrigation system ho natin diyan. Hindi ho nalilinis eh. Bukod na sa silted pa ho yan, hindi pa ho nalilinis. Pinagtubuan na ho ng mga kadamuhan eh. Kaya ho, mabagal ho yung ano ng agos ng tubig. Pagka mabagal ang agos ng tubig, ang tubig kung saan-saan ho yan pumupunta, lalong-lalo kung iyan ay mga mababang parte, hanggat sa kaya nitong abutin kahit na yan bulubundukin, pagka yan inabarahan, talagang aakyat at aakyat yan. Ano hong ginawa ng mayor na paghupa ho paghupa o ng malalakas na ulan at tumila at pina-inspection niya yung mga daloy ng tubig, nakita. Mabababaw na. Napuno na ng putik. Bukod sa mga putik, nabarahan pa ng mga palwa ng niyog. At mga damo. Itong umulan ngayon, itong ulan ngayon, medyo wala na hong report ho sa amin sapagkat kumilos yung aming mayor eh. Kaya bilib na ako dito sa mayor namin. Idol ko na yata ito Mayor Greg Ramos Diyan ho sa munisipyo ho ng Kahijukan Sibuyan Romblon. Isa pa yung aming gobernador yung gobernador namin si Governor Trina Permalo Pabic yung ospital ho dyan na i-turn over na ho yung pangangasiwa sa Department of Health. Sapagkat yung nagme-maintain ho dyan sa gastusin ho dyan sa provincial hospital ho ng Romblon sinusulder ho yan ng panlalawigang budget ho. Sa napakalaki din ho ang pangangailangan, meron pa ho mga district health center. Ang pagkakaintindi ko, meron yatang 16 pa ho yan ng mga maituturing natin ng mga health centers nangangailangan ho ng doktor at mga gamot. Hindi ho kinakaya, hindi ho mahihirapan ho talaga ma-maintain ng provincial government yung mga hospital. Ito ho sa Department of Health wala hong nakita dito sa posting ng Department of Health tungkol dito sa mga bagyo Kayo ho ba ay naglaan din ng pundo para ho dito sa mga nasalanta ng bagyo, lalo na ho yung mga nagkakasakit, nangangailangan ng paracetamol, na nagsasakitan yung kanilang mga ulo, na i-stress. Panggamot pa lang sa stress baga. Wala paano kasi pagkatalsik nung si Herbosa. Dating Secretary Herbosa, pumalit si Puhalte. Pagdating na hula pa isang buwan si Puhalte, napalitan naman ni Mariano. Ano ba na nangyayari sa buhay nating diyan sa kalusugan. Yan ang gobyerno nakikita ho natin ngayon. Yan ang klase ng gobyerno. Bakit wala? Doon lang yung mga nakaraan ng mga pangyayari lamang 3 beses din ho nagkaroon ng palitan ho na magiging diyan. Doon sa pulis. Regional director yan sa Davao. Hindi ba? Si Maranta nasaan na ba? Wala hong kumbaga parang fishing expedition din yung paglalagay ng ng mga hepe diyan sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi ho yata pinag-aaralan ng ito, kwalifikado ba ito, qualified ba ito, ano ba ang nito yung ito ba ay CISO 1, CISO 3, CISO 4, ano ibig sabihin ng CISO career ano ba ito, career executive. Ano nga ba? Nalimutan ko na. Pasensya na kayo mga kaibigan. Yan, may mga kategorya ho kasi yan, mga yung mga local executive.
May mga pa PhD, HD pa eh. PhD. Ito naman kasing ito naman kasing Itbulaga, yung dating TBJ, yung PhD ay pahipo dahil daw yung kahulugan. Pahipo daw. Ano ba yan? Binigyan ng kahulugan yung PhD. Ah, PhD na pa, ibig sabihin, pahipo dahil. Pambihirang buhay ito. Ito, huwag na nga nating pansinin ho yan sapagkat sama na naman yung ano ng panahon natin ho ngayon eh. Mukhang mag-ano naman ng ulan ho. Magbabadya na naman ho. At ito hong 2 milyong piso ho na pinsala ho. Gawan itong abagat dito ho sa ika nga ay sa departamento ho ng pagsasaka ha. Ay bukod ho dyan sa 200 milyon, meron pa hong 100 at 97.2 milyon ho dito ay para ho yan sa ano? Para daw ho yan sa mga magsasaka na nakalaan sa mga pagbili. Ika nga, ipamimigay ng fertilizer sa binhi. Mais. Ayun pa, restoration sa mga nasirang mga dike. Sapagkat 197.2 ay 200 million ho yan. Yun ho, dyan ho nakalaan ho diyan. Ang tanong ho natin dyan, paano ho ba ma-distribute ng tama? Paano ho magagastos ho ito? Ito yun. Bukod ho diyan, dito naman ho tayo sa DSWD. Itong DSWD ay meron din hong ayuda ho ito eh. Ang DSWD ay meron hong 1.6 million ho. Para ho sa dagdag ho na tulong ng mga relief operation ho. Bukod ho diyan. Meron hong 291.9 million na ayuda ho para ho sa ipamamahagi ho yan sa mga pamilya. Ito dito naman tayo magtatalo. Dito naman ho magkakaroon ho ng mga pagtatalo ho dito eh. Sino-sino naman ho kaya mabibigyan itong mahigit 291.9 million pesos na ayuda na ipamamahagi sa mga pamilya na ika nga ay nasa lanta ho dito ng masamang panahon. Baka naman ho yung ika nga ay nakatira ho doon sa subdivision na hindi naman kabilang ika nga ay kabilang ho dito sa makakakuha dito sa 291.9 million pesos na ayuda. Dito na ho na magkakagulo naman ho na naman dito yung ating social media yung platform ng social media marami na naman kami ho itataka yan wala na ho yero yung aming bahay ika nga inaupos yung tinangay na ng tubig bahay yung aming mga kagamitan sira na yung aming mga appliances hindi man lang ho kami nabigyan ng ayuda samantalang meron hong 291.9 million ho para ho sa amin bakit ho hindi kami naambunan? Ano ho nangyari doon sa pera? Ano ho nangyari? Bakit hindi ho nakarating? Alam nyo naman ho 291.9 million pesos na ayuda. Ito hong dagdag na tulong para naman sa operasyon ng mga lokal na pamalaan 1.6 million. Ano ho yung local operation ng mga lokal na ibig sabihin, pambili ho ng gasolina ho yan. Pag nag-transport ho ng mga pamilya, yung pag-i-evacuate ng mga pamilya, gagamit ho ng mga sasakyan yan, gagamit ho yan ng gasolina, gagamit ho ng mga personnel para ho mailikas ho itong ating mga kababayan. At gagastuhin ng mga tent na gagamitin, ipagkain. Kaya meron hong 1.6 million funds ng DSWD para sa dagdag na tulong at relief operations para ho na ipamimigay naman ho yan sa mga local government. Ngayon ho, may kabuuan na 219.9 ho yan. Ngayon, ang tanong ho natin mga kaibigan,
pagdating ho kaya dito sa local government, yung pondo ho na dagdag tulong para sa relief operation, ito kaya magiging buo. O kaya iba ka naman ito hindi na umabot dito sa sinasabing 1.6 sapagkat ito ay bawas na rin. O dili naman kaya yung 291.9 million na yan na ayuda ika nga ay baka naman inabawasan na 1 milyon. O kung saan napunta yung accounting ho nito sapagkat nakapangalan si Juan de la Cruz nakapirma pero hindi si Juan de la Cruz wala naman hong tinanggap. Anong tawag doon sa impeachment ho nila? Ghosting. Yung sa impeachment trial versus Sara Duterte. Meron hong ghosting. May mga multo-multo ho meron hong nakapirma ho dyan patay na. Yung mga sinasabi ho ng mga nababasa ho natin sa mga reklamo dito sa social media. Di ko lang titingnan. Wala, huwag na hindi na ako na gusto ko magtukso na susulyapan ko itong computer ko sapagkat nandito ho yung yung nakalista ho dito ho binabasa. Binabasa yung mga news item ho natin DSWD pa lang ho tayo. Hindi lalo na dito sa DPWH. Itong DPWH ika nga yung pagpunta ni DA Secretary DPWH Secretary Vince Dizon sa dito sa Cebu City. Marami din ho yung kasama, bayad din ho. Yan ho gastos din ng taong bayan, galing ho sa buwis. Pagdating doon ito magtuturo ho ito. Tuturo itong si Secretary ito bakit anong nangyari dito? Utusan yung doon, yung regional director. Kasama na yung district engineer doon. Bakit nagkakaganito ito dito? Bakit ito ibungi-bungi? Bakit ganito nagkapingas-pingas na ito? Itong mga na ito, yung flood control dito. Bakit hindi ito nare-repair? Hindi ba ito na-inspection ng mga district engineers? Yung mga tao ng DPWH. At pagdating ng baha inuka, kinabkab. Kinabkab ka ng tubig hanggang sa ito ay nalugso. Tingnan ho ninyo doon sa doon sa diyan sa Marinduque. Dito ho sa Ilocos Norte. Dito ho sa La Union. Dito sa Pampanga, dito sa Bulacan. Tingnan ho ninyo yung mga flood control diyan. Inilugso sinira. Sapagkat yung ilalim ho ay ampa, wala ho ang laman. Ngayon dahil sa walang laman, pinasok ng tubig, napuno, nagkaroon ng matinding pressure, ay wasak. Para bang binalahan mo ito ng ng pampasabog. Kaya yun, sumabog yung retaining wall. Ano nangyari? Panibago na naman tayo pagkatapos. Ang sabi ho ang sabi ng DPWH, paano natin magagawa yan? Wala na nga ho time budget Yun hong budget ho nitong 2027 ay ika nga ay pinadala na ho sa Senado 7.2 trillion ho. 7.2 trillion ho yung budget sa next year para ho yung 7.2 trillion pesos yun ho ay National Expenditure Program ho para ho sa susunod na taon. Sapagkat inilaan daw ho dito yung 976 billion ho para sa edukasyon. Yung 6.44 billion para ho sa public works. Ibig sabihin, andito nakasama ho na ba dito yung flood control? Yung 353.8 billion ay ika nga dito naman sa Department of Health. Kasama na ba dito yung PhilHealth? 1.32 billion ho ang regional development para ho sa yon? Sa mga infrastructure siguro, sa mga building, mga repairs. At ito hong 7.2 trillion na ito, kailangan ho dumaan pa ho ito, dadaan ho ito sa Senado, pagkatapos pupunta na ho dito kay Presidente at lalagdaan ho ito, i-veto na ho ito. Dito naman ho malalaman yung mga insertion
Diyan na naman yung mga insertion sapagkat sabi ni Magalong, ni Mayor Magalong, yung kanilaan niyang mga, yung kanilaan niyang PIDAP ba yun? Nakuha na rin daw eh. Nakuha na itong 2026 eh. 2027 na naman, titiba-tiba naman ang mga ito. Paano? Dito pa lang ho tayo, dito ho sa ano itong DPWH talagang controversial ho ito. Dito talagang ang kontraktor pa lang ho dito na kanilang naparusahan yung mga diskaya sapagkat siya ang nagre-reveal ho dito. Meron ho ledger merong listahan kaya ayaw ho nilang papagsalitain ito sapagkat mabubuking ho sila sapagkat ito yung pinakamaraming project sumunod itong Sunwest, ito kaya Sunwest. Kaya dating ako Bicol Representative Saldi ko. Doon lang ho sa lalawigan ho namin, Sunwest. Kay Saldi ko. Yung mga retaining wall ho diyo, yung mga seawall, sa kanya di project ho dyan. Pagkatapos yung bundok ay talaga, basta sinadsad lang ng sinadsad, wala naman tao. Pagkatapos sasabihin, ito ay farm to market road. Pagkatapos milyon din ang budget. Wala namang tao, wala namang ikakahuyan basta binuldoser at nilagyan mo ng daanan. Pagkatapos nung mabuldoser nung umulan iyon. Nalintikay nyo sa ibaba, nagbaha. Pagkatapos sasabihin ni farm to market road, wala namang pakinabang. Para saan pa meron bang farm doon? Wala naman, puro forest land yun. Sa susunod na tatalakayin natin kung friend tayo kung Budoy. Itong mga bataan mo dito, sila nagbibigay ng mga impormasyon yan sa social media pa rin, tumahimik na nga yung iba, pero may yung isa dyan matapang-tapang. Sa kanya ho, sa akin lang naman, hindi naman, sa kanilang nanggagaling yan nasa sa iyo yun, tinatalakay lang ho natin dito para ho sa kalaman ng ating bayan, para ho, sabi ho ni Presidente, tinitiyak ho ng Presidente na hindi daw dapat na palampasin yung korupsyon ngayon, kung talaga ho kayong kabilang ho kayo sa mga korap, meron hong korupsyon na nangyayari ho sa inyong mga project ho diyan, anong saysay noong sinasabi ni Presidente na walang dapat na ay palalampasin doon sa korupsyon sa gobyerno. Pag naggagayon ipapasa naman yan kay Ombudsman. Pagkat yan si Ombudsman talagang pinagtitiwalaan ng Presidente, tirador niya yan wag mong sasalingin ng Presidente. Wag mong sasalingin yan at talagang titirahin ka niyan. Lahat ho ng mga kumakalaban sa administrasyon lahat yun may kaso. Nakasuhan. Magbanggit nga kayo ng hindi nakasuhan. Mga senador, lalo sa mga senador, yung mga sundalo, yung ibang mga opisyal ng gobyerno na hindi na aktibo, kinasuhan kasi kayo dinadawit niyang Presidente. Sabi nga niya wala ho siyang palalagpasin ho dito sa mga anomalya na korupsyon sa gobyerno. Ang tanong ho nitong mga brave 14 na lang ho kasama daw ho kayo, President. Kaya nga ang ginawa ho, pinatarbaho kagad dito kay Ombudsman Sige, tawagin mo itong mga ito. Sino ho ba yung nag-aakusa sa Presidente? Si Waupan? Si Buluntate? Si Laroder? Sino pa? Si Tube? Kaya para ho di na sila magangangaw busalan mo ng 25 million yan. Ang gugulo ng utak lang mo yan busalan mo ng 25 million pag hindi tumigil yan. Sige. Tigil. Tapos magpa-presko na kayo, nakatago na yung mga mukha. Dati-dati nakalantad, ngayon nakatago na. Ano ang ibig sabihin ng nakatago? May kahihiyan din naman yung mga tao. Pambihira naman kayo. Kaya dito sa DPWH na ito napakalaking issue sapagkat dito ho involved ho itong
laksa-laksa, hindi lang laksa-laksa. Ah, oh, yung bunton-bunton na pera ho, no? Meron hong bodega ng pera. Diyan ho sa bodega ng pera, nandiyan ho, diyan ho pupunta yung mga maleta, isisilid ho diyan pagkatapos maisilid ho yan. O, deliver na tayo. O, di ba? Eh, yung mga picture ho, ay kaso nga lang ho, kung hindi sana nalantad yung mga picture, di hindi sana natin mabubuking yan. Wala sana tayo masasabi ho rito. Kaso nandyan ho, naka-public ho Hindi ho naka-private. Kung yan ho ay naka-private, hindi ho natin malalaman ho yan. Kaso naka-public ho Oh. Kaya ito hong sinasabi ho natin. Para ho sa kaalaman ho nating lahat. Nasaan na ba yung ano natin? Yung sticker natin na maganda-ganda Meron akong sticker ho dito na maganda-ganda Bibilangan nga natin. Sige nga, nasaan ba tayo sa umpisa rito? Number 1. Dito tayo sa number 3. Dito tayo. Galing, galing yung mangurap, galing yung tumanggap, buhay at hanggang na kay masarap, galing yung matanggap, kami ang naghihirap. Nung nabuto tayo, kanya-kanyang palusot na ang mga gago, nahuhuli na ang iba, itinuro ang kasabwatyo. Nagsama-sama na kayo, kaya lubog ang gobyerno. Kaya ang tawag namin sa inyo, kaldo. Galing, galing yung mangurap, galing yung tumanggap, buhay ang ganap, buhay nyo'y masarap, galing yung magpanggap, kami ang naghihirap. Hiring nag-umpisa, tinatawag na sa Kongreso at Senado. Lahat pinaamin na kung sino-sino ang kasabwat nyo. Si Juan siya, no, it's only ghost. Remember who, remember what, remember ya, buhay ang kaldo. Ang gagaling, galing yung mangurap, galing yung tumanggap, buhay ang ganap, buhay nyo'y masarap, galing yung magpanggap, kami ang naghihirap. Di na mapigil ang magduda lahat sa inyo, wala pa rin say-say nakakulong, mga buhay ang paldo, mga buhay ang paldo. Ang gagaling, galing yung mangurap. Okay. Nagumulong sa akin. Ano sabi ko? Ang sabi, impeachment pa rin ang inaatupag kahit nagbabaha na sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Sabi ho ni sabi nga ho ni Mayor Magalong siya ho may sabi. Siya rin ho may alam ho dito sa mga porsyentuhan ho dito 5% parking space, parking fee. Ano pa man baga? 25%. Siya ho ang may pakana ho. Alam ho dito sapagkat ang pinag-uusapan na ho natin dito sa DPWH ipinatigil pa man din. Kaya nasabi natin kapon, right move nga ho yun right move para patigil na ang pagpapatigil ng ng flood control hearing. Pinatigil sa papanong paraan ipapasa na ho natin yan. Huwag na natin pakialaman, huwag na natin pakialman yan. Huwag na umikot yung ating utak yan sa flood control na yan. Ipapasa ko na kay Ombudsman. Di ba? Bakit nga ho ba? May mga rason ho kasi ho yan. Bawat hakbang may rason, may reason ho yan kung bakit. Hindi ho basta ipapasa ko yung bulang. Parang laro lang yan
Kapag ikaw may hawak ng bola at gwardyado ka lang mahigpit, di siyempre ipapasa mo na. Sapagkat ika nga, masusukol ka at maagawan ka ng bola. Hindi ba ipapasa mo? Oh, ngayon sa pangaagaw nyo ng bola kay Marcoleta, dati ang may hawak ko ng bola si Senador Marcoleta eh. Pagkatapos talagang pagtulungan ninyong agawan yung bola ni Marcoleta. Ha? Oh, sa una, naagaw. Pagkatapos, pangalawa, naagaw uli ni Marcoleta. Oh, pagkatapos, inagaw uli kay Marcoleta. Pagkatapos ng maagaw na, ipinasa na kay kay ombudsman. O, sino pang aagaw? Kaya ang galing ho eh. Ang galing talaga ng lahat to ng mga bagay ho na ika nga na pagdidesisyonan, meron hong yan. Meron hong rason. Yung rason ay ika nga ang tanong, katanggap-tanggap ba na rason? Dito ho. Ayaw ko na nga sanang talakayin ito Ang inaano ho natin dito, yung mga ayuda. Para dito na ho tayo sa pinakang huling huli nating headline ho. Yung pagtulong ho nitong babanggitin pa ba natin yung pagpunta ni ni DPW? Wag na. Dito na lang ho tayo sa Dito mas maganda pa nga ho itong DOTR yung DOTR ay itulong din doon ho sa mga na-stranded na mga pasahero noong kasagsagan ho ng bagyo. At hindi lang ho yan, pati yung PCG, Philippine Coast Guard, ay tumulong din ho para ho doon sa paglikas doon sa mga na-stranded ho na mga pasahero na ika nga ay sapagkat bagyo ay wala hong masakyan, lubog ho sa baha, mabuti ho itong PCG. Lalong-lalo na ho dito ho sa lugar na apektado. Dito ho sa lalawigan ho ng Romblon. Yung mga Philippine Coast Guard ho diyan yan ho lagi ho naka-alerto ho yan. Hindi lang ho diyan, diyan ho sa Batangas, diyan ho sa Laguna, diyan sa Cavite, diyan sa mga baybayin sa Rizal. At sa Pampanga, yun ho mga Philippine Coast Guard, yun ho yung abala ho sa rescue operation ho. Sapagkat batay ho sa kanilang talaan, ay meron ho silang 8,000 hong katao ang kanilang natulungan at ang ilan ho dito ay nailigtas sa tiyak na kapahamakan ho. Itong nabanggit na natin yung mga lalawigan, pati na rin hong yung pagdadala ng mga ng mga pangangailangan nung mga mamamayan ho natin doon sa mga binaha, Philippine Coast Guard din ho ang may dala. Kasama na rin yung ibang kasama ho yung mga kawani ng Office of Civil Defense, maging ang mga local government units at mga private groups, yung mga itinatawag na force multipliers. Yan, ipasalamat natin ang Philippine Coast Guard at ang DOTR. Ito para sa inyo. At dyan ho tayo, titigil muna tayo dyan. Tayo babati na lang sapagkat meron na lang tayong 6 na minuto. Ay pasalamatan ho natin yung mga sumusubaybay ho sa atin. Yung aming mga opisyal dyan ho sa Romblon. Si Mayor Greg Ramos ng Kayukan, si Mayor Nanding Marin dyan ho sa San Fernando, at sa Magdiwang si Noel Joseph Machon. At siyempre sa aming gobernadora si Governor Trina Carmalo Fabic, at sa aming Lone District
Representative Congressman Budoy Madrona ho. At siyempre, magpapasalamat ho tayo sa ating mga kaibigan. Hindi ko na kayo isa-isahin. Kagaya nitong sinading Grabot, Alfred Bayani ho. At si Kunayang Leo, maging sa Ramiro family around the world. At sa mga batchmate ko, hindi ko na kayo isa-isahin. Magpapasalamat ako sa ating mga kababayan na mga Palawenyo, maging sa buong universe. At siyempre, antabayan ho ninyo ang programang Isyong Panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Kasama ho nating pinasasalamatan ng ating mga magigiting na mga katuto ho, dito sa programang ito, sina Tek Aaron, sina Tek Leo, sa aming program director, si Sir Jeff Balahonda, aming news director, si Ma'am Rose Dingding, sa aming station manager, si Sir Ronnie Dave Abili, at sa aming general station manager, Ma'am Naomi Cascara. At sana bukas ho, araw ho ng Huwebes, ay muli ho tayo magkasama sa palatuntunan dito lamang ho sa Bigwas News Philippines. Ang inyong makakasama, walang iba kundi si Don Robert Ramiro ho. Magpapasalamat ho ako sa inyo sapagkat yan ho naman talaga ang atin hong trabaho dito. Trabaho lang, walang personalan, ano ho. Ang sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung guhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Baka sa bawat palalait na sumaho, baka kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Baka ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Baka mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah, yeah, yeah. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Ba't ka kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Hindi ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng payong ng iba.